Ang nilalamang aralin sa video na ito ay una, ano ang kwentong bayan? Ikalawa, ano-ano ang elemento ng kwentong bayan? Madalas nating marinig sa mga pag-aaral ang kwentong bayan. Ano nga ba ito? Alam mo bang bahagi ng ating mayamang kasaysayan ang mga kwentong bayan? Ang mga ito ay isa sa mga sinaunang anyo ng panitikan ng ating mga ninuno. Kadalasang oral, pasalita o pasalindila ang paraan upang ipasa at ipahayag ang mga ito na naglalaman ng mayamang tradisyon at kaugalian ng isang lugar. Mahalagang tandaan na bago pa dumating ang mga dayuhang mananakop ay mayaman na ang ating panitikan na masasalamin sa iba't ibang kwentong bayan ng ating kapuluan. Isa ang Mindanao sa may mayamang kalipunan ng mga ito na tiyak na kapupulutan ng iba't ibang aral, kadikit ng kultura at pagkakakilanlan ng Pilipino. Masasalamin sa iba't ibang kwentong bayan ang pagiging matalino at malikhain ng ating mga ninuno dahil makikita sa mga ito ang di karaniwang pangyayari gaya ng mga tauhan na may pambihirang kapangyarihan o katangian sa anyo ng Diyos at Diyosa, diwata, anito, sirena, syokoy, engkanto, mga lamang lupa at iba pang elemento. Ang mga kwentong bayan ay naglalaman ng mayamang kultura ng isang tiyak na lugar sa loob ng nais palutanging kultura na kaugnay ng kaugalian, tradisyon, pananampalataya at paniniwala. Mabibigyang pansin ang iba't ibang isyu, usapin o suliranin na kailangang harapin at mabigyan ng angkop na solusyon. Kaugnay nito ang mga alamat at mga mito. Nagmula ito sa mga ninuno at naisalin sa ibang henerasyon. Binubuo ito ng mga alamat at pabula. May 4 na uri ng kwentong bayan. Ito ang mga alamat, mito, pabula at parabola. Ang alamat ay isang uri ng panitikan na nagsasalaysay sa pinagmula ng isang bagay, puok at pangyayari. Legend sa wikang Ingles na mula naman sa salitang Latin na legendus, na ang ibig sabihin ay upang mabasa. Ang mito ay isang akdang pampanitikan na tumatalakay sa mga Diyos at Diyosa. Ang pabula naman ay akdang pampanitikan na pumapaksa sa mga nagsasalitang hayop na inihahambing sa mga tao dahil sa mga pag-uugali at katangiang tinataglay ng bawat isa. Ang parabola ay isang uri ng kwentong bayan na ang mga pangyayari ay hango mula sa mga aral o mga kaganapan na matatagpuan sa Biblia. Mayroong tinatawag na elemento ang bawat anyo ng panitikan. Iyong pakinggan ang elemento ng kwentong bayan. Unang bilang, banghay. Ito ang maayos na pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. Ito ang pundasyon ng mga akda. Ito ay may 5 bahagi: simula, saglit na kasiglahan, kasukdulan, kakalasan at wakas. Sa simula, sa bahaging ito, ipinapakilala ang mga pangunahing tauhan at ang tagpuan. Saglit na kasiglahan, dito makikita ang mga suliranin, tunggaliang mararanasan ng mga pangunahing tauhan sa pag-usad ng kwento. Kasukdulan, ito ang pinakarurok ng kwento. Ipinakita rito ang kapanapanabik na bahagi ng kwento. Ito ang inaabangan ng mga mambabasa o manunood.
Dito matatagpuan ang pinakamasidhing damdamin. Sa kakalasan naman, sa bahaging ito ay unti-unti nang humihina ang matinding emosyon hanggang ang mga suliranin ng mga pangunahing tauhan ay tuluyan ng nalulutas. Sa wakas, ito ang hangganan ng kwento. Maaaring malinaw na ibinigay ng may akda ang wakas o di naman kaya ay hinayaan niya ang mga mambabasa na ang magbigay ng kanilang paghuhusga sa magiging wakas nito. Ikalawang elemento ng kwentong bayan, tagpuan. Ito ang pinakamahalagang elemento ng kwentong bayan sapagkat dito masasalamin ang kaangkupan ng mga ikinikilos ng bawat tauhan maging ang kanilang paraan ng pag-iisip, hanap buhay at takbo ng mga pangyayari. Ang ikatlong elemento ng kwentong bayan ay tauhan. Nakasalalay sa mga tauhan ang maayos at makatotohanang pagkakaugnay ng mga pangyayari sa kwento. Ito ay nauuri sa dalawa. Una, protagonista o pangunahing tauhan. Ikalawa, antagonista o katunggaling tauhan. Sa tauhan, mayroon tayong dalawa. Una, ang tauhang bilog o round character at ang ikalawa, tauhang lapad o flat character. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.